Alam niyo mga kababayan, hanga po talaga ako sa kawalang-hiyaan ng taong ito. Talaga pong hindi po siya natututo sa mga nangyayari sa kanya. Yung kamalasan, yung karmang dinadanas niya ngayon, yung nakasuhan siya, naaresto siya, sumuko siya, nagpiyansa sa ng malaking halaga ng piyansa. Parang wala po siyang natutunan. Parang may problema po talaga itong taong ito. Kita nyo, yung kahihiyan niya, siya pa yung nag-post sa sarili niyang Facebook page. At hindi po siya tumigil sa kanyang pagsasabi ng fake news at kasinungalingan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung tinutukoy ko. Pambihira. Alam nyo, kung ako tatanungin, eto kasi mga kababayan, ito po yung nakakagalit sa ginawa niya. Tignan nyo, nagbintang na naman siya. Sabi niya dyan, pinakulong ako ni Marcos. Unang-una, kung nakakulong ka, bakit ka nakakapag-post sa Facebook mo? Bakit ka nakakagamit ng cellphone? Hindi siya nakakulong mga kababayan. Siya po ay nakapag-bail, pansamantalang nakalaya. Ang problema sa mga ganyang intrigang ginagawa niya, ang daming DDS na naniniwala. Ito pa, sabi niya, pero lumalaban pa rin ako. Hindi ka lumalaban Ginagawa mo pa rin yung reason kung bakit ka nakasuhan kung bakit ka nakapagpiyansa Nagkakalat ka pa rin ng intriga at kasinungalingan. Talagang pinoproject niya yung sarili niya na matino at saka bayani. Pinakulong daw siya ni PBBM pero lumalaban pa rin. Ang dami pa niyang ninakaw galing sa flood control. Ayan na naman. Yan na naman mga kababayan. Bintang na naman ng walang ginagawang aksyon para ipakitang ebidensya. Ganyan ang ginawa niya kay Enrique Razon at dun sa mga congressman na nagsampa ng kaso sa kanya. Hindi po si PBBM ang nagsampa ng kaso sa kanya. Si Enrique Razon at mga kapwa niya congressman ang nagsampa ng kaso sa kanya. Pero ano ang tinatanim sa utak ng mga DDS? Anong ginagawa niyan ni Kiko Barsaga? Anong itinatanim niya? Anong ikinukondisyon niya sa utak ng mga DDS? Si PBBM ang nagpakulong sa kanya. Hindi po ba napakawalang hiya, mga kababayan? Ang nagkaso, si Enrique Razon at yung mga kapwa niya congressman ni Tony Kiko Barsaga, hindi si PBBM, pero ang pinagbibintangan si PBBM. Parang yung mga Duterte. Ang nagagalit kay PBBM, pero ang nagpakulong kay Duterte, si Senator Trillanes. Parang wala sila talaga sa lugar, wala talaga sila sa katwiran, mga kababayan. Mantakin mo yung pagbibintang niya sa mga congressman at kay Enrique Razon ang dahilan kung bakit siya nakasuhan at pansamantalang nakalaya dahil nagpiyansa. Tapos ito, gumagawa na naman siya ng kasinungalingan. Madami daw ninakaw sa flood control. Bakit ayaw niyong patunayan? Dalhin niyo sa korte. Binigyan kayo ng pagkakataon na i-impeach, mag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. Anong ginawa? Walang substance. Walang substance yung complaint nyo. Puro lang kayo kuda. Tapos sabi niya, masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Grabe, no? Desperado, mga kababayan. 2 years na lang talaga yung presidente, no? Si PBBM. Talagang, yan pa rin yung nasa utak nila. Tanggalin si PBBM. Talagang kaya kayo nakakarma talaga. Yung kampo nyo. Kaya kayo ang nakukulong, nakakasuhan, kayo nagtatago, kayo ang mga problematic ngayon. Dahil wala kayo sa lugar. Wala kayo sa lugar, wala kayo sa katwiran, bastos, violente sa pananalita, yung kampo nyo, not him personally, no? Kung ano-ano masasamang iniisip at binabalak sa Pangulo sa bansa. Kaya yan ang nangyayari sa inyo. Ang kasinungalingan sa post na yan ay yung sinasabi niya na si PBB ang nagpakulong sa kanya. Hindi po totoo yan dahil sila Enrique Razon at saka yung mga kapwa niya congressman ang nagkaso sa kanya. At deserve niya yon dahil sinungaling siya. Tapos dun sa sinasabi niya na ninakaw ni PBBM sa flood control, wala silang pinakikitang ebidensya, wala silang pinakikitang proof na may substance. Kaya nga na-dismiss yung impeachment complaint ng kampo nila laban kay PBBM. Tapos pinapataas daw ng PBBM ang gasolina. Paano yun? Paano niya makokontrol yun? May gera lahat. Maraming bansang apektado. At ang good news ay nagkaroon ng rollback kahapon, mga kababayan. Buti pa nga si Mayor Leni Robredo na-appreciate ang rollback.
Grabe naman ang pang-iintriga at mind conditioning na ginagawa ng mga ito. Sabi pa niya dito, oil crisis na. Tapos gusto pang taasan ni Marcos ang VAT. Kulang pa ba ang laman ng maleta? Isa na naman kasinungalingan mga kababayan. Ang VAT na iyan, matagal lang kinukudayan ni Kiko Barsaga na gustong itaas ni PBBM. Isa pong malaking kasinungalingan yan. Wala pa akong nabalitaan na gustong itaas ni PBBM ang VAT this year. As a matter of fact, mga kababayan, gusto nga pong ibaba ng ating mga mambabatas ang VAT from 12% to 10%. Ayan ang proof, ayan ang proof. Senate Bill 6 to reduce VAT rate to 10%. Gusto nga nilang i-reduce Ano ba naman yun? Grabe naman ang kasinungalingan. Pakita ko sa inyo ha. Ayan oil crisis na tapos gusto pang taasan ni Marcos ang VAT. Sinungaling. Grabe, para wala siyang character development, wala siyang remorse, wala siyang pagsisisi, hindi siya nahihiya kahit sinungaling or kasinungalingan yung sinasabi niya. Hindi siya nahihiya kahit nakasuhan na siya na muntik ng makulong, kung hindi nakapagpiyansa, patuloy pa din sa pagsasabi ng hindi totoo. Galit na naman ng mga DDS niyan kay PBBM. Galit na naman sila sa gobyerno. Dahil sa mga ganyang kasinungalingan, kung titignan nyo ang engagement ng mga post niya ni Kiko Barsaga at shares, libo-libo, daan-daan, napakadami. Ang dami naniniwala. Ang dami niyang ginagalit. Kababalik lang yan sa Kongreso kahapon, if I'm not mistaken. Tapos ganun pa rin. Nagkakalat pa din siya ng kasinungalingan. Ayan mga kababayan, ang katotohanan, ang proof na wala pong planong itaas ang VAT. Ngayon, kung meron akong na-miss, kung sa tingin nyo may update, let me know. Itatama ko. Magsasorry ako kung merong katotohanan yung sinasabi ni Kiko Barsaga. Pero as far as I know, at nag-check naman ako kanina bago ako gumawa ng video na to, wala po akong nakita na balita na nagsasabi na tataasan ng VAT. Ito pa isang proof. Ayan pa gusto nga po ng Senado na ibaba ang VAT from 12% to 10%. At dinibunk na rin siya ng Department of Finance ni Secretary Recto. Ayan sabi, DOF slams lawmaker for fake news on VAT increase. Nung isang taon pa yung sinasabi ni Kiko Barsaga. Dinibunk na siya ni Secretary Ralph Recto. Pero hanggang ngayon, 2026, pinauulit-ulit niya. Ito pa, iniinsulto naman niya dito si Caramil Madriaga. Sabi niya dyan, inutusan ba ni Marcos na umiyak si Madriaga sa justice hearing? Bakit sobrang drama dito? Ganyan po ang style niya, mga kababayan. Mang-intriga, bumuo ng tanong, nasasakyan, at papaniwalaan ng mga DDS, ikakalat, i-amplify. Ganun po ang trabaho niya. Mga kababayan, ayan minamak mo si Caramil Madriaga dahil hindi mo magustuhan ang mga sinasabi niya. Na in my opinion, para po sa akin, mabigat at malaking katotohanan kung ako po ang tatanungin nyo. Para po sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, totoo yung sinabi ni Ramil Madriaga. Para po sa akin, malaki po ang chance na mapatunayan yan sa impeachment court. Tapos, nung nasampahan ng kaso, maaaresto pero sumuko, nagbayad ng bail, ngayon, humihingi ka ngayon ng tulong sa mga supporters mo dahil marami pang kaso. Sabi dyan, marami pa namang kaso. Barsaga hopes supporters will help with bail again after civil libel surrender. So, tinulungan pala siya ng mga supporter niyang DDS na pampiyansa niya. Kasi 48,000, 1 count 8 counts yun if I'm not mistaken. So, that's 300 plus thousand yun. No? O nasa na yung mga pinoflaunt mo, yung mga dinidisplay mong pera sa social media account mo. 'Di ba? May mga hawak yung pera dati. O, kuda ng kasinungalingan at fake news. Tapos pag kinasuhan ka, hingi ka naman pala ng tulong sa mga DDS. Mga DDS, uto-uto pa naman yan. Biruin mo, para kayong pinaglalaroan ito, mga DDS. Gumagawa siya ng kasalanan,
Tapos kayo damay. Hihingisin niyo ng tulong para sa pampiyansa niya. Okay lang sana kung natututo at nagbabago. Hindi eh. Patuloy pa din siya sa mga pang-iintriga at kasinungalingan at fake news na pinopost niya sa social media. Pero mo pagbintangan si President Marcos na nagpakulong sa kanya. Hindi na nga siya pinapatulan, mga kababayan. Grabe naman. Sinong hindi magagalit dyan? Nasa katinoan pa ba to? Congressman yan Congressman yan. Kaya yan sinunog ni Attorney Falsis dun sa debate nila dun sa podcast ni Mon Tulfo, tsaka yung isang abogado. Grabe. Kayo na ho ang humusga dito. Bakit tayo may mga ganitong congressman? Galit ko no sa pagnanakaw pero nasa kampo ng maraming magnanakaw at tiwali. Napakasinungaling pa. Kayo na ho ang humusga mga kababayan. Nakakagalit, nakaka-high blood. Salamat po sa panonood.